Mga ginagalang na panauhin. Boss, ang pagkakakilanlan niyo po ay si Han Sheng, kalihim ng Pace Jewelry Group. Ang kalihim ng boss. May 6 na item na ipagbibili ngayong gabi. Ang kwintas ng pamilyang Feng, ang Wheel of Fate, ay pang-5 sa listahan. 10 taon na natin itong hinahanap. Sana nga, may pahiwatig sa kwintas tungkol sa pagbagsak ng pamilyang Feng. Hongwei, napakasaya ko na ika ang napangasawa ko. Napakasaya ko. Siwen, sa buhay na ito, kasama ka, hindi ako nagsisisi. Sa buhay na ito, makilala ang Master Aginang ako, si Tongking ay sulit na. Mag-ingat. Ailey. Ngayon naman, ang pang-5 item ngayong gabi. Ang Wheel of Fate. Ang kwintas na ito ay gawa ng isang sikat na tagagawa ng alahas. Ang panimulang presyo, 50 milyon. 60 milyon. 70 milyon. 200 milyon. May magkataas pa ba ng presyo? So, binabati ko ang ginoong ito. Tapos na ang misyon. Boss, pwede na tayong umalis. Ang huling item sa auction na ito. Grab, boss. Ang panganay na anak ng pamilyang Si, Xiao, 2 buwan na ang nakalipas, nalugi ang pamilyang Si. Nagpakamatay si Ama Si sa pamamagitan ng pagtalon. Nawala sa katinuan si Ina Si. Ang panganay na anak ng pamilyang Si ay hindi na matagpuan. Hindi ko inakala na dito siya magpapakita. Ang pamilyang Si ay isa rin sa mga sospek sa pagbagsak ng pamilyang Feng noon, di ba? Boss, ngayon pa pala ang 18 kaarawan ni Xiao. Panimulang presyo, 50 milyon. 100 milyon. 110 milyon. 200 milyon. Boss, seryoso ka ba talaga? Siya ang anak ng iyong kaaway. Hindi mo ba naisip na magkatulad ang pamilyang Feng at pamilyang Sai? Parehong nalugi sa pamumuhunan. Ang mga miyembro ng pamilya ay namatay o nasaktan. Sa kanya, baka may clue doon. 210 milyon. 300 milyon. May mag-a-add pa ba? So, congratulations po, sir. Palayain mo ako. Kahit anong kondisyon, kaya kong tanggapin. Nasa kamay ko na ang lahat. May karapatan ka pa bang makipagnegosyate sa akin? Miss C. Kilala mo ako? Kilala mo ako? Sino ka ba talaga? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Sapat na malaman mo na, gumastos ako ng 300 milyon. 300 milyon. Ibabalik ko sa'yo yan. Paano mo babayaran yan? 2 buwan na ang nakalipas, ang pamilyang Sai ay nagbankrupt na. At ikaw, nandito sa auction, hindi ba malinaw na yan? Ginagamit kanila para bayaran ang utang. Miss C. Nakapagpatay ka na ba? Hindi ka makakapagpatay dito. Baka pwede dito, pero mahina ang lakas mo. Dito, ang pinakamadalas na wax bolt ng tao. Isang suntok, patay agad. Sir, nagkamali ako. Pakiusap, hayaan mo na ako. Binibining sayaw. Huwag mong subukan ang pasensya ng isang lalaki. Kung patuloy kang magpupumiglas ng ganyan, baka hindi ko na makontrol ang sarili ko at masaktan ka. Boss, hindi pa po ako menor de edad. Naku, bawal makinig sa ganyan. Makipagtulungan ka sa akin. Patuloy kang magpumiglas. Patuloy kang sumigaw. Bitawan. Umalis ka. Huwag. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Sir, gaano pa katagal ako tatawag ng ganyan? Nga 2 oras siguro.
Kasi ako'y may kakaibang talento. Para lang masiguro nilang masisyahan ang bawat kliyente, gumamit sila ng maraming paraan. Maraming gamot ang inilagay sa tubig. Gising ka na ba? Ang lamig. Isang gabing puno ng kaligayahan. Kung walang maiwang marka sa katawan, ibig bang sabihin ay wala akong silbi? Sir. Salamat. Wala na ngayong gabi. Wala. Buti na lang may konsensya ka. Hiram muna. Ayos na. Hindi na tayo magkikita. Kahit sino ka pa. Salamat sa ngayon. Grebe, walang utang na loob. Emarhan. Nawala po ang inyong binili sa auction. Kapag hindi sumusunod ang babae, kailangan nyo ba ng kulong namin? Bigyan ng lesyon. Mas masaya kapag nagpapakita ng kuko ang malikot na pusa. Di ba? Hindi ba? Emarhan. Enjoy po kayo. Mukhang mali ang tingin ko sa Miss C. Halika dito. Binigyan mo ako ng gamot? Emarhan. Binigyan kita. Mali talaga ang ginawa ko. Nagpapaalam ako. Ero. Hindi ka naman naapektuhan, di ba? Nakita mo ba? Kahit hindi ko sila buksan, may paraan pa rin silang makapasok. Lahat ng lugar dito, nasa kontrol nila. Saan mo nakuha ang tiwala mo? Makakatakas naman ako mag-isa. Ginoong Han, alam kong napakagaling mo. Tulungan mo ako, please. Bakit ka gumagalaw? Dahil sa maganda kong mood ngayon, bibigyan kita ng regalo sa pagtanda mo. 3, 2, 1, bang! Boss, handa na ang lahat. Binibining si, handa ka na ba? Bumaba ka na. Masakit ba? Ayos lang. Ginoong Han. Wala akong mapupuntahan. Wala rin akong pera. Nabibili na ang ticket mo. Pagkatapos ng 1 oras. Ang perang nakuha sa subasta kanina ay sapat na para bayaran ang utang ng pamilyang C. Hindi na siguro sila maghahabol. Para sa kanila, patay ka na sa sunog. Ito ang 200,000 at ang cellphone mo. Sapat na ito para sa iyo sa 4 na taon mo sa kolehiyo. Kalimutan mo na ang lahat at magsimula ka ulit. Bakit mo ako tinutulungan? Wala akong maibibigay sa iyo. Pulutin mo. Ikarga mo. Targetin mo. Barilin mo. Halika. Isipin mo na lang. Pambayad sa isang bata. Ano?
Tara na. Ginoong Han. Ang kabutihan ninyo, hindi ko po makakalimutan habang buhay. Kung sakaling mayroon po kayong kailangan sa akin, gagawin ko po ang lahat, buong puso. Hindi ito laruan ng bata. Tara na. Siya ba yung anak ng fraudster na yon? Narinig ko, tumalon daw ang tatay niya noong nangyari ang kaso. Diretso mula sa si group building, tumalon pababa. Ang daming balita na kumala. Nagpakamatay dahil sa takot sa kaso. Kaya pala ang yaman ng si group. Ang kinain at ginamit nila sa mga taong ito, ang ginastos nila, ay pawang pinaghirapan ng mga tao. Talagang walang konsensya. Dali, dali. Sunugin ninyo lahat yan. Bilisan ninyo. Bakit ang bagal ng komputer na to? Ay, wag na burahin. Diretso na lang sirain ang hard drive. Tigilan nyo yan. Ang si group ay sangkot sa pandaraya sa pundo at illegal na pagtanggap ng deposito mula sa publiko. Ngayon, ayon sa batas, ang si group ay isasara. Sabi ko, huwag kang gagalaw. Gayon, isang insidente ang naganap sa si group building kung saan may tumalon mula sa gusali. Ma. Sa balita, ang gusali raw natin yan, ma. Ayon sa ulat, ang tumalon ay ang si ng si group, si Zicheng. Ma. Gumising ka, ma. Ma. Kles na. Tahimik. Yaw-yaw, umipo ka. Ang pagiging magkakakles ninyo ay isang tadhana. Sana ay hindi kayo maapektuhan ng ilang pangyayari at masira ang inyong samahan. May biglang lakad si Teacher Fan, kaya ako ang magtuturong gayon. Mga estudyante, buksan ang inyong libro sa pahina. Sa susunod na linggo na ang final exam, sana mag-review kayong mabuti pag-uwi nyo para makakuha ng magandang marka. Class dismiss. Yaw-yaw. Malapit nang matapos ang semester na, 2. Pagkatapos ng class, magkikita-kita kaming lahat ng class. May oras ka ba? Senior, salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Pero may gagawin ako ngayon. Kaya hindi na ako makakasama sa kainan. Minsan lang tayo magkasama-sama. Hindi madali. Ikaw, Senior, alam mo naman ang sitwasyon ng nanay ko. Kailangan ko siyang alagaan. paano kung sasama na lang ako sa'yo para bisitahin si tita? Ikaw lang mag-isa, mahirap alagaan si tita. Mas mabiti kung Hindi na po talaga, Senior. Kaya ko naman po mag-isa. Yaw-yaw. Yaw-yaw. Senior, nandiyan na ang kaibigan ko. Mauna na po ako. Yaw-yaw. Sa tingin mo, si Senior Zhang, gusto ka ba niya? Ilang beses ka na niyang nyaya ngayong semester, di ba? Mayaman at guwapo naman si Senior. Bakit hindi mo siya sagutin? Wala akong oras para isipin yan ngayon. Simula nang mangyari yon, nagpakamatay ang tatay ko at nabaliw ang nanay ko dahil sa brain hemorrhage. Lahat ng tao sinasabing ang tatay ko ay sangkot sa illegal fundraising at scam. Ngayon, gusto ko lang malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon at linisin ang pangalan ng tatay ko. Nga pala, nakausap mo na ba si Ginang Zhao? Sinabi kong nasaktan ang binti ko, kaya ikaw ang papalit sa akin para turuan si Sian bukas ng hapon. Yaw-yaw, alam kong may bumabagabag sa'yo. Pero, kung may mastermind talaga sa likod ng lahat ng ito, mapanganib para sa'yo bilang isang estudyante na mag-isa. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, Weiwei. Ngayon, nahuli na ng pulisya si Boss Zhao. Si Ginang Zhao na lang ang natitira sa pamilyang Zhao at ang 10 taong gulang niyang anak. Walang panganib. Sige. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Tara na. ibigay mo sa akin ang susi. Boss. Pagkatapos ng 2 taon, bumalik ka na naman sa bansa. Siguradong miss na miss ka na niyang Liu. Naghihintay din sa iyo ang Sun City para pamunuan ang lahat doon. Hindi nagmamadali. May personal akong asikasuhin muna. Hindi ko isinara ang pinto. Naghihintay ako sa iyo sa ibaba.
May tumawag ba sa akin? Jay, may gustong pumatay kay si Yao. Boss, ang sinasabi mong personal na bagay ay makipagkita sa iyong kasintahan? Mayroon sa braso niya, isang tattoo ng mata. Maaring marka ito ng isang organisasyon. Imbestigahan mo. Nakuha ko. Ginang Xiao, magandang araw po. Ikaw si. Ako po si Yao Zhenzhen. Kaibigan po ako ni Weiwei. Sa po, nasprain po ang paa niya kaya hindi siya makakapunta ngayon. Kaya ako po ang papalit sa kanya. Para turuan si Sian. Pasok ka. Sinabi na sa akin ni Weiwei. Sian, tingnan mo. Si Teacher Yao po ito. Magandang araw po, Teacher Yao. Magandang araw, Sian. Teacher Yao, pumunta na kayo sa kwarto ni Sian. May isa pa akong bisita mamaya. Sige po. Sige na. Boss Han, pasok po. Sian. Itong mga tanong na ito, gawin mo muna. Pupunta lang si Teacher Yao sa banyo. Psyched po, Teacher Yao. Boss Han, pasok po. Bakit parang pamilyar ang likod na yan? Boss Han, bakit po? Wala naman. Ang Pace Jewelry Group ay interesado po sa Star Stair na ibebenta ninyo. Interesado po kami sa Star Stair na ibebenta ninyo. Siguradong magugustuhan ninyo ang presyo. Boss Han, pasok po. Hindi ko alam kung may pahiwatig ba talaga ang pamilyang Zhao. Sige, pasukin muna natin. Ginang Zhou, ayos lang po ang alahas. Ang Star Stair na ito ay isang world-class na alahas. Pambihira sa buong mundo. Maari ko bang itanong kung bakit ninyo ito ibinebenta? Ito, Pasensya na po sa panghihimasok. Maari ko bang gamitin ang inyong palikuran? Sage lang po, Boss Han. Ang aklatan ni Zhao may nakatagong silid. May problema nga sa Boss Zhao. Boss Han, nakita niyo na ba ang palikuran? Ginang Zhou, nandito na po. Apli Donghan? Sino siya? Bakit niya iniimbestigahan ang pamilyang Zhao? Ginang, ito ang 200 milyon. Ito ang napagkasunduan natin. Salamat sa pagpunta ninyo, Boss Han. Guru Yao, natapos ko na po lahat ng tanong. Sige na nga. Sa susunod na lang. May tao pa sa itaas. Ang anak ko at ang kutor niya ay nasa itaas. Tapos na ang transaksyon. Kung gayon, hindi na ako mang-istorbo. Ito ang calling card ko. Kung mayroon kayong anumang problema sa hinaharap, makipag-ugnayan lang po kayo. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng alahas. Boss, ano na? May problema nga ang pamilyang Zhao. May nakatagong sikretong silid sa study room. Alam ko na kapag si boss ang kumilos, walang palya. At saka, habang inimbestigahan ko ang study room, napansin ko na may naghalughog na rito.
May ibang grupo rin siguro na nag-imbestiga. Imbestigahan mo. Bigyan mo ng pansin ang tutor niya. Aplido niya ay Yao. Ako na ang bahala, boss. Nga pala, boss, may bagong misyon si King para sa'yo. Ang target ay si Fu Baorong. Pinaghihinalaan ng asawa niya na nagloloko siya at inililipat ang mga ari-arian. Gusto niyang i-check natin ang cellphone niya. Naipadala ko na ang impormasyon sa cellphone mo. Ngayon, ang pagpapanggap mo ay ang may-ari ng Sun City Casino, si Tang Kishing. MR Fu, dumating na ang flower girl na in-order mo. Boss, nahanap ko na ang sinasabi mong guro na si Yao. Ang pangalan niya ay Yao Weiwei. Pero hindi siya nagpunta sa pamilyang Zhao ngayon. Pero may isang bagay na baka interesado ka. Si Weiwei. Siya ang matalik na kaibigan ni si Yao. Sage. Halika. Lumapit ka. Magandang gabi, Boss Fu. Ako po si Zenzen. Zenzen. Ang sigla mo naman. Halika. Pa sa'yo yan. Salamat po, Boss Fu. Halika. Panoorin mo ako maglaro ng dice. Sage. Boss Tang. Boss Tang. Dahil dumating na ang aking lucky charm. Siya na lang ang magbukas nito pa sa akin. Ano sa tingin mo? Boss Fu, hindi po ako marunong maglaro. Kung matalo po ako, huwag niyo po akong sisihin. Minamaliit mo ba ako? Sige, buksan mo lang. Teka. Narinig ko na si Bostang ay napakahusay sa pag-alog ng dice. Talagang napakagaling niya. Ngayon, iba naman ang laro natin. Kung sino ang may pinakamababang puntos sa Dice Cup, hindi ang pinakamataas. Ano sa tingin mo? Tatlong uno. Talo ka. Isang haligi sa langit. Siya yan. Boss Fu, mukhang ngayong gabi, hindi siya ang iyong lucky charm, kundi ang lucky charm ng aming Bostang. Ang makapagbigay ng swerte kay Bostang ay kangalan din namin. Kung gusto ni Bostang si Zenzen, hayaan mong si Zenzen ang samahan ka ngayong gabi. Dahil kagustuhan ito ni Boss Fu. Hindi ko na ito tatanggihan. Hindi ko narinig na interesado si Bostang sa mga babae noon. Hindi ko akalain na ganito pala ang gusto niya. Sige na. Ang makasama ang isang mataas na tao tulad ni Bostang ay parang ang iyong mga ninuno ay pinagpala. Halika. Boss. Boss Tang. Gusto ko pong magbanyo. Sage. Yao Sensen. Hindi ko akalain na ang dalaga ng pamilyang Se ay may ganito pang pagkatao. Pareho lang tayo. Dapat ba kitang tawaging Boss Han o Boss Tang? Si Yao. Ang perang ibinigay ko sa iyo, sapat na para sa iyo sa kolehiyo, sa loob ng 4 na taon, hindi ba? Ganoon ka ba kakulang sa pera? Para lang sa pera, kaya mong ibenta ang sarili mo? Sa tingin mo ba, ganyan akong klaseng tao? Kulang ako sa pera. Ako ay isang dalagang mayaman. Hindi ko kayang mamuhay ng mahirap. Kaya lumabas ako para pababain ang sarili ko. Anong pakialam mo? May karapatan ka bang makialam? Si Yao. Masyado ba akong naging mabait sa iyo? Nagbigay ako sa iyo ng maling akala na madali akong kasapin? Kung ibebenta mo rin lang ang sarili mo, bakit hindi sa akin? Anong sinasabi mo? Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Anong ginagawa mo? Yao Sensen. Sandali lang.
Ipaliwanag mo sa akin. Gusto kong imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng tatay ko. Nagpakamatay ang tatay mo. Matagal nang may konklusyon ang pulisya. Hindi ako naniniwala. Nakilala mo agad ako sa unang tingin. Alam mo sigurado kung ano ang nangyari sa pamilyang si. Sa isang gabi lang, bumagsak ang pamilyang si. Naputol ang daloy ng pondo. Nawala sa sarili ang nanay ko. Hindi ako naniniwala na ang lahat ng ito ay simpleng, normal na kompetisyon sa negosyo. Mayroong tiyak na may nagtangkang pabagsakin ang pamilyang si. Pinaghihinalaan mong may problema kay Fu Baorong? Hindi ko alam. Pero dati, nakita ko siya na nakikipag-usap sa tatay ko tungkol sa negosyo. Pakiramdam ko, napakahiwaga. Dapat may problema. Hindi ito bagay na dapat mong alalahanin, isang batang babae. Matanda na ako. Wala nang nagawa ang magulang mo. Ano ang magagawa mo, isang batang babae na walang kapangyarihan? Alam mo bang ang ginagawa mo ay napakadelikado? Hanggat ako ay nabubuhay. Tiyak na alamin ko ang katotohanan. Bakit ka gumaganyan? Hindi ko alam. May mali. Ang init. Ano ang kinain mo sa labas kanina? Binigyan nila ako ng isang basong alak. Inumin mo ito. Ano ito? Bakit ang dami mong tanong? Inumin mo ba o hindi? Kung hindi, papalitan kita. Inumin ko. Isang basong alak lang naman. Hindi naman siguro ako mamamatay. Kalma ka lang. Feng Lai. May araw ka rin pala. Napaamo ng isang maliit na sisiw. Ang lamig. Gising ka na? Ikaw minsan, ako minsan. Tabla na tayo. Ngayon, tabla na talaga tayo. Bakit may sugat ka rin sa katawan? Walang utang na loob. Para sa'yo rin naman. Wala kang pakialam. Kaya, sino ka ba talaga? Bakit ka nandito ngayong gabi? Dito? Ako ay mula sa security company. Hepeneng Seguridad. Kinuha ako ng boss ng casino para lang ayusin ang ilang bagay. Hepeng Seguridad. Pwede ba akong himingi ng tulong sa'yo para imbestigahan ang pagkamatay ng tatay ko? Pwede ba kitang upahan? Lahat ng sinabi ko sa'yo ngayon, wala lang yon. Kahit pa may kakaiba sa kaso ng pamilyang si, hindi ikaw, isang batang babae, ang dapat mag-imbestiga. Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi pa ba sapat ang aral ngayon? Wala naman akong natitira. Gusto ko lang malaman ang totoo. Kahit mamatay ako, gusto kong malaman kung bakit. Hindi ko talaga inakala na ganyan ka katapang. Salamat pa rin sa'yo ngayon. Tandaan mo, hindi kita palaging maliligtas. Boss, ang paulit-ulit mong pagliligtas sa kanya ay hindi mo ugali. At ang panganay na anak ng pamilyang sinayan, hindi siya mukhang inosenteng kuneho. Naglakas loob pa siyang buhusan ka ng malamig na tubig. Kahit na masyadong mataas lang ang lipad niya. At saka, sinabi mo pa talagang galing ka sa isang security company. Ang totoo, tayo ang Blackwater, isang world-class security organization. Diba? Si Boss King, halos nag-retire na. Pangalawang pinuno ka lang sa pangalan, pero ikaw na talaga ang pinuno ng Blackwater. Hindi yata maganda na niloloko mo ang isang dalagita ng ganyan. Ang dami mong sinasabi ngayon, Nasaan si Yang Liu?
Ako ang sasama kay Kuya Lee ngayong gabi. Lumabas ka na muna. Wala na bang makain sa Sun City? Kalahating taon pa lang akong nawala, pero nagbebenta na kayo ng serbisyong sexual? Hindi pa ba sapat ang pera ng mga sugarol para sa inyo? Kuya Lee. May mga customer lang po talaga na may espesyal na kahilingan. Hindi rin po kayang kalabanin ng Sun City. Hindi kayang kalabanin ng Sun City? Ako, kaya kong kalabanin. Ito ang utos ni King. Ginagamit mo si King para takutin ako? Hindi po, Kuya Lee. Alam nyo po, sa isang salita nyo lang, ako'y sa inyo na. Sa lahat ng lugar na may kinalaman sa akin, hindi ko papayagan ang ganitong negosyo. Naintindihan mo ba? Basta ikaw ang nagsabi. Lies? Boss, bakit hindi mo na lang pagbigyan siyang Liu? Kayong dalawa, makutsabahan, at magiging atin ang Sun City. Ang mga taong mababaw ang pag-isip, hindi bagay mag-aral ng idioms. Huwag mo nang pag-isipan ang walang kwentang bagay na yan. Kumusta si Fu Baorong? Huwag kang mag-alala. Naglagay na ako ng programa sa cellphone niya. Mamomonitor natin ang bawat mensahe niya, bawat tawag, at mamomonitor din natin ng real time. Pero, malinis ang cellphone niya. Medyo kakaiba ang pagiging malinis nito. Paano mo nasabi? Ang asawa niya, pinakiusapan kami na imbestigahan ang pangangaliwa niya at ang records ng paglilipat niya ng pondo. Pero, sa cellphone niya, hindi lang mga litrato ng babae ang wala, pati na rin mga malaswang larawan. Wala, hindi. Wala talaga kahit ano. Mga chatlog, mga tawag at text wala naman. May kakaiba si Fu Baorong. Sabi ni Xiao, nakita niya siya kasama si Zizikeng magkasama. Sobrang lihim. May kinalaman siya sa kaso ng pamilyang, si pati kaso ng pamilyang Feng konektado rin. Ituloy ang pag-imbestiga. Boss, cellphone ni Fu Baorong may bagong text na natanggap na intercept ko. Hello, mahal. Makalawa. May gagawin ako, Makalawa. Si boss ko pinapunta ako, Utong Avenue no 4 pa sa business meeting. Miss, dito sa amin ay pajama party. Hindi sapat ang hot, hindi ka papasok. May ganting ba? Pwede na ba to? Pasensya na, bawal pa rin. Okay na ba yan? Pasok. Grab. Si Miss Xiao talaga, parang multo. Boss, hindi kaya ikaw ang pakay niya? Bantayan mo siya. Hindi mo pa kailanman ipinapakita sa akin ang ganyang ngiti. Sino ba talaga ang babaeng yan? Sasabihin ko sa'yo, sa mundo, iba-iba ang tao. May mga taong nagbabayad para maging prostitute. Zenhen, bilisan mo, sabihin mo sa akin. Nung araw na yon, hindi ba pumunta ako sa Sun City para salubungin ang isang malaking kliyente. Tapos, isang babae ang humarang sa akin. Binigyan niya ako ng 10,000 piso para umalis ako. Siya ang pumasok. Sa tingin mo, baliw ba siya? Pero, nakakuha ako ng 10,000 ng libre. Anong sabi mo? Ang pangalan mo ay Zenzen. Ikaw si. Ang pangalan mo ay Zenzen. Nga. Ikaw si. Magandang araw, Ginoong Fee. Ako po si Zenhen. Zenzen. Naglakas loob kang lokohin ako. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Pwede po bang magtanong? Anong nangyari? Wala naman. Huwag po kayong mag-alala. Itong si Tang, naimbestigahan na namin. Mayaman lang at tanga.
Siya ang susunod nating pinakamagaling na ahente. Si Zicheng ay nagtaksil sa kalagitnaan, na nagdulot na matinding pagkalugi sa grupo. Kung magkaroon pa ito ng problema, alam mo ang kahihinatnan mo. Opo, yung Master Zhang. At saka, kamakailan lang ay nakilala ko ang isang babae. Nilalapitan niya ako. Nag-alala ako na baka may problema. Sino? Sino yan? Sino? Sino yan? Pusa lang pala. Nagulat lang ako. Mamamatay ka sa huli dahil sa mga babae. Alam ko na ang nangyari. Manatili kang tahimik sa panahong ito. Hintayin mo ang susunod kong tawag. Naintindihan. Pakikumusta mo ako kay Old Master Zhang. Boss. Nabooking siya. Tapusin siya. Siguraduhin mong malinis. Masusunod. Si Yao. Ang makita ka rito ngayon, hindi na ako nagulat. Ito na ang ika-4 na beses na niligtas kita. Ikatlo lang, di ba? Bakit ka narito? Dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo. Paano mo nalaman na si Fu Baorong ay narito? Nilagyan ko siya ng eavesdropping device. Pero hindi ko alam kung kailan siya darating. Kaya hinintay ko siya buong araw. Eavesdropping device? Ikaw, ano? Kuya Lee, Ayosa, marunong ka nang magdala ng kusilyo. bumalik na si Joker. Isusot mo yan. Mula ngayon, mananatili ka lang sa tabi ko. Bitawan mo ako. Pakawalan niyo ako. Sino ba kayo? Alam niyo ba kung sino ako? Paano niyo nagawang kidnapin ako? Sa tingin ko, hindi mo pa rin naintindihan ang sitwasyon. Kung hindi ka namin niligtas ngayon, kanina ka pa nakipagkita sa lola mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Na ang mga taong iyon, kayo mismo ang nagpadala. Gusto mo pa akong lokohin? Sino? Say. Gamitin mo ang maliit mong utak at mag-isip ka ng mabuti. Isang segundo lang, sinabi mo sa kanya na may babaeng nag-imbestiga sa iyo. Pagkatapos, hinabol ka na para patayin. Wala namang ganoong pagkakataon, di ba? Siya. Ito ay pagpatay, para manahimik ako. Sinusubaybayan niyo ako. At sinusundan niyo pa ako. May problema nga kayo. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, sabihin mo kung sino sila. Pangalawa, ibabalik ka namin sa kanila. Limitado ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 5 segundo. 5. 4. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Pero, may kondisyon ako. Wala pang sinuman ang nakapagbigay sa akin ng kondisyon. Joker. Gusto ko lang mabuhay. Ako, sasabihin ko sa inyo, ang lahat ng alam ko, hindi ba sapat yon? Ang mga tao sa kalye ay tinatawag siyang yung Master Zhang. Siguro dahil Zhang ang apelyido niya. Kung ano ang pangalan niya. Talagang hindi ko alam. Niloloko mo ba ako? Hindi po. Sa tuwing dumarating siya, nakasuot siya ng maskara. At siya lang ang kumukontak sa akin. Hindi ko talaga siya mahana. Mayroon pa siyang Old Master Zhang sa itaas niya. Pero, matagal na siyang nagretiro. Nang pumasok ako sa mundong ito, nasa mundong ito na si yung Master Zhang. Ano ang ginagawa nila? At ikaw, anong papel mo sa loob? Tumutulong lang ako sa kanila na maghanap ng mga sakim at mayamang tao. Mga taong walang utak. Tinatawag nila ang mga taong yan na ahente. Broker lang ako. Tungkol sa iba pa, hindi rin nila ako sinasabihan. Ayaw ko ring malaman.
Hindi safe yan. Kaya, ang susunod mong target ay si Tang. Siya ang boss ng Sun City. Tang Qisheng. Sinabi mo siya, mayaman, gahaman at walang utak. Nga. Matagal ko na siyang binabantayan. Hindi maayos ang operasyon ng Sun City. Pero ang pundo ay patuloy na dumadaloy. Si Tang Qisheng na to, bihira lumabas. Pero tuwing lumalabas siya, lalong lumalala ang krisis sa pananalapi ng Sun City. Mas lumalala pa. Sai Zikeng. Paano siya namatay? Alam ko lang siya ang dating ahente. Tungkol sa iba pa, ako talagang hindi alam. Tungkol sa pamilyang Feng sa lungsod ng Jiancheng. Ano ang alam mo? Pamilyang Feng. Anong pamilyang Feng? Hindi ko alam. Ang pakikipag-ugnayan ko kay yung Master Zhang ay nitong 2 paon lang. Sinabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Sinabi ko na sa inyo. Sinabi nyo na gagantiyahan nyo ang kaligtasan ko. Di ba? Pwedeng kumain ng kahit ano, pero ang salita ay hindi pwedeng basta-basta bitawan. Sino ang nagsabing, poprotektahan namin ang kaligtasan mo? Bakit hindi kayo makatarungan? Kayo. Ano ang balak ninyong gawin sa kanya? Ang taong tulad ni Fu Baorong, pumatay at nagnakaw. Nangikil at nanggulo. Gumawa ng lahat ng kasamaan. Kung mahulog siya sa kamay ko. Siyempre, una kong puputulin ang kanyang litid sa paa, puputulin ang kanyang litid sa kamay, pagkatapos ay babalatan siya at ihahagis sa dagat para ipakain sa pati. Hindi naman ako kriminal na labag sa batas. Siyempre, dadalhin ko siya sa istasyon ng pulisya. Ano ba ang inisip mo? Narinig mo rin kanina. Alam ko na. Ang kaso ng tatay ko, may problema talaga. Ako. Si Yao. Alam mo na ang kaso ng pamilyang si ay napakasalimot sa likod. Dapat lang na maging tapat ka at ipaubaya sa pulisya ang paghawak. Tigilan mo na ang paglalaro mo ng detective. Pero ako, kagagaling ko lang sa pagbubukas ng butas sa sindikato ng krimen. Hindi ko pwedeng sukuan yan ngayon. Binibining si. Nakalantad ka na ngayon. Alam mo ba kung gaano ka mapanganib ang sitwasyon mo? Ako. Gusto ko. Sanang upahan ka para imbestigahan ang kaso ng pamilyang si. Upahan mo ako? Magkano ang pera mo? Mahal ang serbisyo ko. Ang natitira kong buhay. Ang buong buhay ko. Ang lahat ng sa akin. O kung gusto mo, pati ang buhay ko ay ibibigay ko. Binibining si. Wala tayong oras para makipaglaro sa'yo dito. Sige na. Ano ang desisyon mo? Ibenta na ang villa na ito? Boss Han, alam kong isa kang taong may kakayahan. Ang villa na ito, ibibigay ko sa iyo. Kung gayon, ano po ang nais ninyong makuha mula sa akin? Ihatid mo ako at ang aking anak ng ligtas sa ibang bansa. Isa lang akong sekretarya ng isang jewelry group. Baka po nagkamali kayo ng nilapitan. Boss Han, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. 3 taon na ang nakalipas sa isang jewelry exhibition. Nakita ko ang tunay na sekretarya ng Peace Jewelry Group, si Han Sheng. Kaya, hindi ikaw si Han Sheng. Ang paglapit mo sa akin ay may iba ring layunin. Ginang Zhao. Talaga namang. Ikinagulat mo ako. Ayoko nang alamin pa ang detalye. Kamakailan lang, napansin kong may sumusunod sa akin. Hindi simple ang kaso ng pamilyang Si. Malalim ang pagkakadawit ni Old Zhao. Kung kami ng anak ko ay mananatili pa sa bansa, baka mapanganib. Tungkol sa pamilyang Sai. Gaano karami ang alam mo? Wala akong alam. Mama, gusto ko pong mag-car. Paumanhin, kailangan ko munang umalis. Paumanhin, matagal ka bang naghintay? Ginang Zhao. Pumayag ako sa kondisyon mo. Bibilhin ko ang villa na ito sa orihinal na presyo para sa inyong mag-ina bilang inyong seguridad sa hinaharap. Pero, may kondisyon din ako. Boss, bakit gising ka pa? Naghihintay ng pagkakataon. Ha?
Hello, Weiwei. Kailan tayo ulit pupunta para turuan si Sian? Yaw yaw. Sabi ni Ginang Zhao, alis na raw sila ni Sian papuntang ibang bansa. Hindi na raw tayo kailangan magturo pa. Ano? Ngayong gabi. Ang huling pagkakataon ko. May daan patungong langit pero hindi mo tinahak. Walang daan patungong impyerno, pero pilit kang pumasok. Paumanhin, paumanhin, paumanhin. Hindi ko sinasadyang pumasok dito. Nawawala ako. Ikaw pala ang bumili sa pamilyang Zhao. Noong araw na yun, sinabi ni Ginang Zhao na ang bisitang hihintayin. Ay ikaw din pala. Kung takot ka naman sa multo, bakit ka pa pumasok sa secret room ng gabi? Nag-iwan naman ako ng bukas na pinto para sa'yo. Bakit ka pa umakyat? Ang delikado pa naman nun, di ba? Ikaw din pala ang nagsisiyasat? Kay Fu Baorong at pamilyang Zhao. Bakit? Kumpanya namin ay nakatanggap ng kaso mula sa asawa ni Fu Baorong. Nag-alinlangan daw na may relasyon siya kay Ginang Zhao. Kaya nagsiyasat kami. At doon ko na nakilala ang iyo. Nagkataon lang pala. Kung ganon, bago umalis si Ginang Zhao, may sinabi ba siya? Sinabi niyang misunderstanding lang to. Wala siyang relasyon kay Fu Baorong, wala talagang kinalaman. Kung ganon, bakit siya umalis ng bansa? Nakakulong ang asawa niya. At kung mananatili pa dito sa bansa, marami lang ang magtuturo sa kanya. Para sa kapakanan ng mga anak niya, ibinenta niya ang mga ari-arian dito at lumipat na lang sa ibang bansa. Kung ganon, ang kaso ni Ginang Zhao at ang sa iyo wala ng koneksyon. Bakit mo binili ang bahay na ito? Si Yao. Inimbestigahan mo ba ako? Ako, hindi yan ang ibig kong sabihin. Kagagaling ko lang sa ibang bansa. Kailangan ko ng matitirhan. Sakto, binaba niya ang presyo sa subasta, kaya tumulong lang ako. May problema ba doon? Wala. Kung may iba ka pang tanong, huwag kang mag-atubiling magtanong. Sasagutin ko lahat. Ano ang tunay mong pangalan? Pei. Mula ngayon, tawagin mo akong Kuya Lee. Pero, ang mga pahiwatig sa kaso ni na Fu Baorong at pamilyang Zhao, lahat ay nawala. Tayo ba ay magkakaroon pa ng kinabukasan? Hindi ba gusto mong upahan ako? Para tulungan kang imbestigahan ang kaso ng pamilyang Sai? Ikaw, pumayag ka? Pero wala akong maibibigay sa iyo. Pumapayag ako. Pero may isang kondisyon din ako para sa'yo. Manatili ka lang sa tabi ko. At huwag kang kung saan-saan pumunta. Okay? Nasa impyerno na ako. Pero poprotektahan kita para manatili ka sa mundo. Ito pala ang kunehong hinihintay. Xiao Liu, bakit ka nandito? Kuya Lee, bakit hindi ka nalang kumira sa Sun City? Ang kwarto mo, nakareserba pa rin. May naglilinis araw-araw. Ayaw ko ng pakiramdam na binabantayan. Hindi ko ginawa. Kuya Lee, Bakit siya nandito? At suot pa ang damit mo. ako, Tinanggap ko ang kaso niya para imbestigahan ang pamilyang Si. Halika. Marunong ka bang magtali ng kurbata? hindi masyado. Alam mo naman, mahal ako. Dahil wala kang pera. Ikaw na ang bahala sa pang-araw-araw kong pangangailangan. Subukan mo. Transaksyon lang ang meron tayo. Seth, sisikapin ko.
Tara na. Ihahatid kita sa eskwela. Kawawang Yang Liu. Naiwan na lang siyang nakatingin. Kung kaya mo, labanan mo si boss. Bakit? Interesado ka? Hindi ko pa nakikita ang mga ito. Halika, tuturuan kita. Tandaan mo. 3 puntos, 1 linya. Panatilihing matatag ang katawan. Tapos, barilin. Kumusta? Tinamaan ba? Miss. Ulitin mo. Wow. Tinamaan ko ang puso. Tandaan mo. Huwag mong itutok ang baril sa sarili mong tao. Paumanhin. Hindi ko na itututok ang baril sa iyo pagkatapos nito. Lalabas muna ako. Headphones. Hello. Ako si Xiao. Ito ang unang pagkakataon. Magpakilala tayo ng formal. Ako si Joker. Kung gayon. Joker, hindi siguro yan ang tunay mong pangalan, di ba? Siyempre hindi. Sa kumpanya, mga codename ang gamit namin. Ang boss namin ay King. Si Kuya Lee ay King? Hindi siguro. King? Siya ang dati naming boss. Si Kuya Lee ang pangalawang pinuno. Pero si King, semi-retired na. Kaya sa labas, tinatawag naming boss si Kuya Lee. Ang dati ninyong boss ay King. Ikaw ay Joker. Kung gayon, si Kuya Lee ay Kin? Tama. Pero, huwag na huwag mong tatawagin ang codename niya sa harap niya. Magagalit ang boss. Nga pala, Xiao Yao Yao. Kahit na si Kuya Lee ay mukhang banal at parang disente, huwag na huwag kang may in love sa kanya. Ang mga kasabihan mo, sino ang nagturo niyan sa'yo? Mukhang masaya kayong dalawa sa pag-usap nyo, Ang kita ni Joker. Huwag na huwag kang may in love sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi, ang mga naghahabol sa boss ko, nakalinya na hanggang Paris. Hawak mo man ang love number ticket mo, baka abutin ka na ng pagtanda, hindi ka pa rin natawag. Talaga? Totoo ba? Kung gayon, anong relasyon ng babaeng yon kaninang umaga? Kay Kuya Lee? Siya ba? Siya si Yang Liu, ang boss ng Sun City. Gusto niya si Kuya Lee. Ang ganda at yaman ng babaeng yon. Paano ako makikipagkumpetensya? Gabi na rin. Uwi na lang ako para magpahinga. Umiwas ka sa akin. Boss. May lead na tayo sa Wheel of Fate. Boss, tama nga ang hula mo. Si tita at tito, talagang nag-iwan ng impormasyon. Sa kwintas, nakaukit sa balangkas ng kwintas ang 31.223, 121.5, 053, dalawang serye ng numero. Latitude at longitude. Tama.
Sinubukan ko sa iba't ibang paraan, at ang dalawang serye ng numerong ito ay tumutugma sa latitude at longitude. Ang tinutukoy pala nito ay ang pribadong vault na ito. Sina Tio at Tia ay malamang na may inilagay na kung ano sa loob. Paano natin mabubuksan ang vault? Isang fingerprint. At isang susi nang mangyari ang insidente sa pamilyang Feng noon. Sina Tio at Tia ay inisa-isa ang mga ari-arian ng pamilyang Feng at ginamit pambayad sa utang. Ang safe na ito ay malamang na binuksan ni na Tio at Tia sa pangalan ng ibang tao. Kailangan nating hanapin ang taong iyon. At saka, kailangan din nating hanapin ang isang susi. Kapag pinagsama ang susi ng tagapag-ingat at ang isa pang susi, saka lang natin mabubuksan. Boss, subukan mong alalahanin. May binigay pa ba sina Tio at Tia na ibang clue sa'yo noon? Bago mangyari ang insidente sa pamilyang Feng. Ang huling naiwan ay si Tong King ang driver. May anak siyang si Tong Xiawen. Imbestigahan mo. Opo. Ah, Si Yao Yao, ayos ka lang ba? Ayos lang, ayos lang. Tingnan mo, plastic na manika lang yan. Ayos lang, di ba? Nandito ako, ayos lang. Mamaya, sa kwarto ko matulog ka. Magpahinga ka ng maaga. May pag-usapan pa kami ni Jay. kung gayon. Saan ka matutulog ngayong gabi? Bakit? Gusto mo bang matulog kasama ko? Hindi ah. Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, sa kwarto mo ako matutulog, para ma-check ko ng maayos. Salamat. Good night. Boss, kahapon lang tayo lumipat dito. Hindi pa ako nagkaroon ng oras para mag-install ng CCTV system. Pero, malaki ang posibilidad na siyang Liu ang gumawa nito. Bakit hindi natin tawagin siyang Liu? Huwag na. Boss, papalampasin mo na lang ba siya? Hindi kaya. May gusto ka talaga sa kanya? Ito ay isang babala kay si Yao mula sa utak sa likod ng kaso ng pamilyang Sa. Mabuti na rin natakutin siya para hindi siya maging mapangahas at gumawa pa ng gulo. Tungkol naman kay Yang Layu. Alisin siya sa posisyon niya sa Sun City at ibalik siya kay King. Boss, kailangan kitang paalalahanan. Gusto ni King na ikaw ang humawak ng Blackwater. Hindi kayo bagay ni Xiao. Hindi rin papayag si King na gawin mo yan. Kapag lang siya ang kasama ko, nararamdaman kong nabubuhay ako. Yang Layu. Sumobra ka na. Kuya Lee, dati, tuwing umuulan, sumasakit ang ulo mo dahil sa migraine. Dati, ako ang nagmamasahe sa'yo. Mas gagaan ang pakiramdam mo sa ganito. Si Yao. Hindi ka na ang dating prinsesa ng pamilyang sinapinahahalagahan. Sila ang perpektong magkapares, kaya bagay na bagay. Huwag ka nang umasa pa dito sa wala. Handa ka na? Ihahatid kita. Hindi na po kailangan. Utang ko pa rin po kayo. Hindi naman po pwedeng araw-araw nyo akong ihatid. Magkukumite na lang po ako mag-isa. Sige, ipagpatuloy nyo lang. Ayos pa naman kami kagabi. Anong nangyari ngayon? Kuya Lee, Inilagay ka ni King sa tabi ko. Pinabayaan ko na lang kahit ayaw ko. Pero hindi mo dapat ginagalaw ang mga tao ko. bakit? Ako naman ang unang dumating sa buhay mo. Ako ang kasama mo sa pinakamahirap na panahon. Ako lang. Sa loob ng maraming taon, hindi ko kailanman iniulat kay King ang sitwasyon mo. Bakit hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Bibigyan kita ng 3 araw. Umalis ka sa lungsod ng Jiangcheng.
Uminom ka. Ang alak ninyo. Hindi ka ba napapagod sa trabaho? Bakit hindi ka sumama sa akin? Sisiguraduhin kong masarap ang buhay mo. Hindi ka maghihirap sa trabaho. Hoy, magandang babae. Bigyan mo naman kami ng pansin. Nakakainis na nga ang trabaho, tapos nakakakita pa ako ng mga baliw. Araw-araw silang tatlo rito, araw-araw gumagawa ng gulo. Pasensya na, pero sa itsura ninyong tatlo, hindi ko kayo kayang bigyan ng pansin. Hoy. Anong sinasabi mo, ha? Nakaganyan ka pa sa bar. Nagpapanggap ka pang inosente. Sabihin mo, magkano ang isang gabi? Kami, mga kuya mo, sasama sa'yo para magsaya. 8,000 para sa pagbabantay ng patay. 5,000 pa para sa pag-iyak. 3,000 pa para sa cremation. Ngayong gabi, sino sa inyong tatlo ang gustong mauna? Sinusumpa mo ako, ha? Bitawan mo ako. Ayaw mo sa magandang paraan, ha? Ako. Magandang pakikipagtulungan, Boss Pei. Si Yao, nasa panganib. Umalis ka. Ikaw na walang kwenta. Ganyan ba ang usap mo sa lolo mo? Boss, siya si Boss Zhang, galing sa kalye. Hindi natin siya kayang gawan ng gulo. Boss Zhang, pasensya na po. Hindi namin kayo nakilala. Alis na kami agad. Alis na po. Nga pala, si Senior Zhang din ang apelido. Pero sabi nga ni Fu Baorong, ang Young Master Zhang ay codename lang. Baka hindi nga siya Zhang sa totoong buhay. Si Yao, huwag ka nang mag-overthink. Yaw, may nangyari ba? Okay lang, Senior. Maraming salamat sa iyo ngayong gabi. Ito ba ang tawag mong okay lang? Gasgas lang yan. Baka kanina, nahiwa lang ng bote ang alak. Ikaw, okay ka lang ba? Halika, lagyan kita ng gamot. Hindi na kailangan, Senior. Ayaw niyang sumama sa'yo. Sino ka? Yaw. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Marami ng magagandang babae sa paligid mo. Sino pa ba ako para sa'yo? Siya. Siya ay pinsan ko sa malayo. Kumusta, kuya? Ako ang senior ni Yaw. Ako rin ang advisor ng class nila. Nasaktan si Yaw. Dadalhin ko siya para lagyan ng gamot. Tara na. Si Yao. Kuya Lee, sigurado ka ba? Masyadong mahaba ipaliwanag. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may ibang tao. Maling intindihin ang relasyon natin. Ikaw. Nag-away kami ni si Yao ngayon. Nakakahiya sa'yo, senyor. Ang girlfriend ko, hindi mo kailangang alalahanin. Tara na. Bitawan mo ako. Aray. Keka. Hindi mo ba nakikita na ayaw ni Xiao? Sumama sa'yo? Umalis ka. Gwapo, ang ganda mo naman. Bakit ka nagpapakahirap sa isang damo lang? Baliw. Ako na lang. Si Yao. Ngayon, ito na ang ika-4 na beses na tinanggihan mo ako. May hangganan ang pasensya ko. Paumanhin. Nagulat ka ba? MRP. Salamat po sa araw na ito.
Pero itong ginagawa natin, baka magalit si Ete Yang Liu. Ang sakit mo namang humawak. Anong kinalaman ni Yang Liu? Kasi kanina, nakita ko kayong magkasama. Hinalikan mo pa siya kaninang umaga. Kailan ko pa naging kasintahan si Yang Liu? Kayo? Hindi ba kayo? Ikaw ha? Nagseselos ka? Kung ganoon, bakit sa harapan ng maraming tao mo ako hinalikan? Gusto mo ba ako? Hindi mabuting tao yang senyor mo. Iba ang kinang na mata niya. Senior ko yun. Mas kilala ko siya kaysa sayo. Ganyan mo na ba siya kagusto? Para sa kanya, ni Kuya Lee ayaw mo nang itawag sa akin? MRPA ang tawag mo sa akin. Anong koneksyon noon sa kanya? Huwag kang magmarunong. Sige na. Magpakabait ka na. Masakit kasi ulo ko ngayon. Ngayon, hayaan mo akong magpakasawa pa sa lambing mo. Boss, Magpahinga ka na ng maaga. boss. Ano nung nangyayari sa senyor ni Xiao? Ang pangalan niya ay Zhang Jingxiao. Siya ang may-ari ng bar na iyon. Hindi simple ang tingin niya. Hindi siya mukhang estudyante. Para siyang nakakita na ng dugo. At ang apelido niya ay Zhang. Imbestigahan mo. Sage, boss. Pagkatapos ng 3 araw, anibersaryo ng kamatayan ni Tio at Tia. Ihanda mo ako ng strawberry cake at beer. Na-reserve na. Pero simula bukas, may misyon ako para kay King. Hindi kita masasamahan. Young Master. Saje, imbestigahan mo ang pay na yon. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Masusunod, Young Master. Tatay. Nanay. 10 taon na. Ang Well of Fate, sa wakas ay natagpuan ko na. Ang kaso ng pamilyang Feng noon. Nabuksan na rin ang katotohanan. Naniniwala ako, malapit nang lumabas ang totoo. Mama, Papa. Huwag kayong mag-alala. Siguradong ipapakulong ko ang mga taong yon. Ang lupit ng babaeng yon kahapon. Tinahi pa ang ulo ko ng ilang tahi. Pero alam mo, ang ganda ng balat ng babaeng yon. Nararamdaman ko pa rin ang kinis niya. Ang sariwa pa ng babaeng yon, balang araw, mapapasakin din siya. Sir. Boss, huwag na po. Boss, nagkamali po kami. Atawarin niyo na po kami. Umalis kayo. Huwag na kayong magpakita sa akin ulit. Sage po. Sir. Hello, Kuya Lei? Miss, hello. Ang may-ari po ng cellphone na ito ay lasing. Pwede niyo po ba siyang sunduin? Sige, papunta na ako. Kuya Lee, magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Bakit hindi mo ako makita? Ayos lang. Nandito ka lang. Ako ang lalapit sa'yo. Ete Yang Liu. Bumalik ka na. Ako na ang bahala kay Kuya Lee ngayong gabi. Ete Yang Liu. Ako na lang kaya ang maghatid sa kanya?
Yang Liu, sandali lang. Pei, tingnan mo ang sarili mo. Ano ang ginawa mo sa akin? Walang utang na loob. Gusto mo pa talagang ipakuha ako sa iba. Bakit sa tuwing nagkikita tayo, palagi kang nasasaktan? Ngayon, para ba kay Yang Liu? Senyor, Si Yao, libre ka bang gayon? Gusto ko sana. pasensya na, senyor. May kadete ako ngayong gabi. Ibang araw na lang. Kuya Lee. Si Xiao, may kumuha sa kanya. Hindi ko alam kung sino. May nangyari kay Yao Yao. Ibigay mo sa akin ang lokasyon. Ano? Boss, sandali lang. Ang cellphone ni Yao Yao, nasa school pa rin ang lokasyon. Pero ang tracker na inilagay natin sa bag ni Xiao ay nagpapakita na nasa isang abandonadong pabrika sa labas ng bayan. Naipadala ko na sa iyo ang address. Yang Liu. Anong ginagawa mo? Noong 15 taong gulang ako, nakilala ko si Queen sa Blackwater. 15 taong gulang din siya. Mula noon, kayong dalawa ay mag-aaway. Tandaan, hindi nagpapakain ng walang silbi ang Blackwater. Isang hapunan lang ang mayroon. 5 minuto. Kung sino ang manalo, siya ang makakakuha nito. Simulan. Sa loob ng 3 buwan bago ko siya nakilala, halos araw-araw akong nabubuhay sa ganitong paraan. May mga pagkakataong nananalo ako. Pero mas madalas akong natatalo. Araw-araw akong nagugutom. Siya ang unang nagbahagi ng kanyang premyo sa akin. Ulap ako simula pagkabata. Ilang beses akong ipinagbili ng mga trafficker bago ako napunta sa Blackwater. Nang tulungan niya ako, alam kong susundan ko siya habang buhay. 8 taon. Buong 8 taon. Hindi kami mapaghihiwalay. Alam kong may malalim siyang paghihiganti. Kaya tinulungan ko siyang pamahalaan ang Sun City para bigyan siya ng kalayaan. Alam kong kapag umulan, sumasakit ang ulo niya dahil sa migraine. Kaya nag-aral ako ng Chinese medicine para masahehin siya. Gusto niyang magsuot ng itim na damit dahil madalas siyang masugatan, pero ayaw niyang makita ng dugo. Sabi niya, maganda ako sa Cheongsam. Kaya sa buong buhay ko, wala na akong sinuot na ibang damit. 8 taon. Magkasama kami ng buong 8 taon. Pero hindi ito umubra laban sa inyong dalawa na magkasama lang ng ilang buwan. Sabihin mo sa akin, bakit? Bakit nga ba? Yang Liu. Baka nagkakamali ka. Si Kuya Lee kagabi, akala niya ikaw ako. Wala kaming ginawa. Anong sabi mo? Todo. Mula nang iligtas ako ni Kuya Lee sa action, hindi na kami nagkita. Tapos, sa Sun City na lang. Alam mo naman, di ba? Paano nangyari yan? At saka, ano ang Blackwater? Ano ang pinapasan niya? Wala akong alam. Sinabi ba niya sa'yo ang pangalan niya? Sinabi ba niya sa'yo kung ano ang pagkatao niya? Pei Lee, Chief Security Officer. Pei Lee, ha? Chief Security Officer, ha? Yang Liu, dumating na si Queen. Alam mo naman, hindi natin siya kayang pigilan ng matagal. Yang Liu. Yang Liu. Yang Liu. Lahat ng ito ay isang pagkakamali. Kapag napag-usapan natin ito, magiging maayos ang lahat. Maaari rin akong umalis. Hindi na ako muling mang-istorbo sa inyo. Maaari akong umalis. Feng Li, Feng Li, ang dami mong ginawa para sa kanya. Ang dami mong sugat na natamo. Pero wala kang sinabi sa kanya. Ganyan pala kapag tunay kang nagmamahal. Ganyan pala, ibibigay mo ang buong mundo mo para sa kanya. Pero hindi mo kailangan ng kahit isang sulyap mula sa kanya. Sasabihin ko sa'yo, si Yao, hindi ka niya mahal. Masyado siyang walang puso para magmahal ng kahit sino.
At sabihin ko pa sa'yo, ang tunay niyang pangalan ay Feng Li. Hindi siya si Pei Li. Hindi rin siya Chief Security Officer. Siya ang pinuno ng aming Blackwater. Ang patakaran ng Blackwater. Kailan pinayagan na ang mga baril at kusilyo na ituturo sa mga kasama natin? Queen, si Yang Liu ay nagligtas sa buhay namin. Asensya na, ate. Pwede mo bang sabihin sa kanila na himinto muna sa away? Pwede mo bang itigil ang away? Alam mo ba kung bakit siya nagpakalasing kagabi? Dahil kagabi, anibersaryo ng pagpanaw ng mga magulang niya. At sa araw na to lang siya, umiinom para mabulag ang isip niya. At sabihin ko pa sa'yo, ang manika sa kabinet mo, ako ang naglagay doon. Alam niya yun, pero hindi niya ako sinisi. Pakiusap, ipahinto mo sila. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag na kayong mag-away. Yang Liu. Huwag mong itutok ang baril sa kanya. Kuya Lee, naalala mo pa ba ang unang pagkikita natin? Napakalayo na yun. Hindi ko naalala. Dati, nangako tayo na magkasama hanggang kamatayan. Kailan mo ba sinimulang talikuran ako? Nga kasama lang tayo sa laban. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Bakit wala kang kahit kaunting pag-asa na iniwan para sa akin? Bakit mo ako ipinipilit na ibalik kay King? Wala akong may bibigay sa iyo. Paano kung patayin ko siya ngayon? Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Xiao, nagsinungaling ako sa iyo kanina. Ang totoo, ikaw ang mahal niya. Kahit kaunting pananakot lang ang ginawa ko, gusto na niya akong paalisin. Pagbalik niya sa bansa, ikaw ang unang taong nakita niya. At bawat sugat sa katawan niya ay para iligtas ka. Anong sinasabi mo? Masyado siyang nahirapan dati. Pangako, alagaan mo siya ng mabuti. Paalam na. Ate Yang Liu, kumapit ka sa akin, huwag kang magpakatanga. Kuya Lee, dati, gusto ko lang sumugal sa kaunting posibilidad, sumugal sa pagpapahalaga mo sa akin. Pero sa harap mo, wala akong kahit kaunting pag-asang manalo. Ate Yang Liu, mahirap makahanap ng palakang may 3 paa, pero lalaking may 2 paa. Hindi ba't madali lang hanapin? Mas mahalaga ang mabuhay kaysa sa anuman. Xiao, dati, hindi ko alam na ang cute mo pala. Pero ngayon, wala na akong pagkakataon. Kung magiging masaya kayong dalawa, huwag nyo nang sabihin sa akin. Kasi baka hindi ako matahimik sa paglisan ko. Tama na ang daldal. Kuya Lee, pinilit ko lang silang pumunta rito. Pwede mo ba silang palayain? Yang Liu, umakyat ka muna rito. Inga. Bitawan mo ako, kung hindi, mamamatay tayong lahat. Ako na lang, umalis ka na. Feng Lai, Xiao, bitawan mo ako. Xiao. manahimik ka. Buti na lang umabot ako. Hindi. Kayo, mga kasama, pumunta ba kayo sa Warzone? Bakit kayo nagaganyan? Sino ba ang unahin kong tingnan? Ate Yang Liu, Xiao. Ang dalawang ito. Napakakadramatic naman talaga. Kung hindi ko lang nakita ang inyong palabas ngayon. Alagang naantig na ako sa inyo. Boss, sa simula. Hindi ko naman talaga sinasadyang hindi ka iligtas. Ayaw ni 8EA. hindi naman malala ang sugat ko. Sila muna ang tingnan ninyo. Akyat na ako. Young Master. Sabi mo, ang apelyido niya ay Feng.
Feng Li ang pangalan niya. Opo. Siya ang number 1 sa International Blackwater. Siya ang pinuno. Pei Li ang isa pa niyang pagkakakilanlan, ang founder ng Pace Jewelry Group. Finn. Bakit ang apelyidong ito ay parang pamilyar sa akin? Young Master. 10 taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Feng. Hindi ko akalain na sa aksidenteng yon. Nabuhay pa pala siya. Nagsisimula na maging interesante ang mga bagay-bagay. 10 taon nang nakalipas, napatay ko na siya minsan. Pagkatapos ng 10 taon, kaya ko siyang patayin sa pangalawang pagkakataon. Pero, kung alam niya na ang taong mahal niya ay ang kanyang kaaway, ano sa tingin mo ang magiging reaksyon niya? Si Yao. Gaano pa kaya ang alam niya? Feng Lai. Yao Yao. Yao Yao, tingnan mo ako. Tinawag mo akong Feng Li kanina. Sinabi na sa akin ni Eke Yang Liu. Ang pangalan mo ay Feng Li, hindi Pei Li. Ikaw ang boss ng Blackwater. Hindi ka lang basta Chief Security Officer. Kaya, ito ba ang mga bagay na dapat kong malaman? Kung hindi, pwede ko itong kalimutan agad. Patawad. Hindi ko sinasadyang itago sa iyo. Wala naman yan. Kung tutusin, hindi naman ako kung sino sa iyo. Ikaw pa rin ang aking nagpautang. Patawad, Yao Yao. Maraming bagay ang hindi ko masabi sa iyo. Para ito sa proteksyon mo. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Sa paningin mo, isa lang akong maliit na babae na kailangan lang protektahan mo. Hindi ko kayang makipaglaban sa iyo, di ba? Ako ang nangangailangan sa iyo. Hindi ko kayang mawala ka. Alam mo ba nang nakita kitang kinidnap nila at tinutukan ka ni Yang Liu ng baril, gaano ako nagsisi? Ako ang dahilan kaya ka napahamak ng ganyan. Hindi ko kailangan. Patawad, si Yao. Feng Lai. Nandadaya ka, Ngayon, hindi mo na ako tinatawag na Kuya Li? Kuya Li. Pwede na ba akong pumasok ngayon? Yars Hao. Pasok po kayo. 2 tadyang ang nabali. Ang buto sa kaliwang kamay ay may crack. Maraming soft tissue contusions sa buong katawan. Mga kabataan talaga, dapat alagaan ninyo ang inyong katawan. At tungkol sa ganoon, kailangan ninyong pigilan ang sarili ninyo kamakailan. Anong ganoon? Hindi po yan ang iniisip ninyo, Yars Hao. Ete Yang Liu. Ayos lang ba siya? Ayos na siya. Ang braso niya ay may tama ng bala, pero naasikaso na. Naasikaso na. Halika, tingnan ko ang kamay mo. Si Yao. Miss na miss ko na ang luto mo. Simula nang masaktan kayo noong huli, pinagbawalan ka ni boss na magluto. Halos mamatay na ako sa mga take out. Dito ka umupo. Nasa edad ka pa ng paglaki. Kumain ka pa. Boss, si Atyang Liu ay pinabalik na ni King sa M-Nation, yung killer noon. Bigla kong naalala na may gagawin ako. Mula ngayon, lahat ng impormasyon tungkol sa kasong ito ay pwedeng malaman ni si Yao. Yung killer noon, sinadya nating pakawalan siya. Nalaman namin na sa huli ay pumasok siya sa Zhang Group. Pero ang Zhang Group, sobrang higpit ng seguridad. Hindi makapasok ang mga tao namin. Zhang Group? Ang Zhang Group ay ang pinakamalaking real estate developer sa lungsod ng Jiangxing. Hulaan mo, sino ang tunay na nagkokontrol nito? Ang senior ko, Zhang Jingqiao. Tama. May dahilan ako ngayon para maghinala na siya ang Young Master, Zhang na sinasabi ni Fu Baorong. At ang Zhang Group ay isang pribadong kumpanya. Ang seguridad nito, hindi man lang makapasok ang mga tao natin. Nakakapagtaka yan. Pero, kulang tayo sa mahalagang ebidensya ngayon. Si Yao Yao, mas mabuting iwasan mo muna siyang direktang kausapin. Baka mabuking ka. Nakabakasyon ako ngayon. Kaya siguro hindi kami magkikita. Ang anak ng driver na sinasabi ninyo nakita na rin. Nagtatrabaho siya sa kumpanyang iyon na may private safe deposit box. Maaari nating tutukan ang investigasyon sa kanya. At ang susi ng safe deposit box na iyon, may lead na ba? Ang anak ng driver? Ang susi ng safe deposit box?
Ipapaalam ko sa'yo mamaya. Dalawang walang kwenta. Ang isa, puro pag-ibig lang ang alam. Ang isa, puro lollipop lang ang alam. Ang pagpapalaki ng Blackwater sa loob ng maraming taon na sayang lang. Bakit kaya niya ako iniwasan? Sino ka ba sa kanya? Boyfriend. Nag-confess ka na ba sa kanya? Nag-confess na ba siya sa'yo? Hindi pa naman. Kita mo? Sa tingin ko, ang ginagawa mo ngayon, harassment yan. Harassment, gets mo ba? Hindi naman. Naghalikan na nga tayo. Marami beses pa nga. Tito. 21 ST century na tayo. Isang halik lang ba kailangan ko nang managot sa'yo? Tapos si Xiao pa naman, nasa peak pa ng kabataan. Eh ikaw? Ito ka ng taong mas matanda sa kanya. Puno ang sugat at sakit. Itim lang lagi ang suot. Kahit paano ko tingnan, ikaw ay isang lang nakakabagot na. Matandang. Lalaki. Harassment. Matandang lalaki. Ikaw pala. Nagulat ako. Aabuso, huwag tumingin sa hindi dapat. Lumabas ka. Sa nakalipas na panahon, bakit mo ako iniwasan? Hindi naman. Pasensya na. Nasaktan ba kita? Iniisip mo ba na ginagawa kitang harassment? Ano? Inisip mo ba na mas matanda ako sa iyo ng 7 taon? Na matanda na ako? Sandali lang. Bakit mo naman naisip yan? Yao Yao. Mahal kita. Ang pangalan ko ay Feng Li. Ako ang queen ng Blackwater. Ang Pei Li at ang Kisheng ay mga alias ko. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nalugi ang pamilyang Feng. Namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente sa sasakyan. Inampon ako ni King sa Blackwater. Palagi kong inisip na may mali sa kaso ng pamilyang Feng. At patuloy kong hinahanap ang alahas na simbolo ng pag-ibig ng mga magulang ko. Ang diamond necklace na iyon. Ang Well of Fate. At doon ko natagpuan ang auction at nakilala ka. Nang makita kita, parang nakita ko ang sarili ko 10 taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Si at pamilyang Feng, ang mga kaso noon, ay malamang nagawa ng isang grupo ng tao. Sa Wheel of Fate, nakahanap kami ng isang coordinate. Ito ay isang pribadong vault. Pero kung gusto mong buksan ang vault, kailangan mong hanapin ang isang tao at isang susi. Ang taong John, nahanap na namin. Pero ang susi, wala pa ring bakas. Kaya ngayon. Oras na ba para magtapatan? Ang paglapit kina Fubaurong at pamilyang Zhao ay para rin maghanap ng bakas. Niloko na naman kita. Sa lungsod ng Jiangcheng, may 3 akong villa. Ang cash assets ko ay mahigit 50 bilyon. Marami akong sasakyan, wala akong oras bilangin. Mayroon pa akong Huwag ka nang magsalita. marami pa akong kapintasan. Boring din ako. Mas matanda ako sa iyo ng 7 taon. Kung hindi mo ako gusto. Kaya kung Teka. Sabi mo ba kung hindi kita gusto? May intindihan mo? maintindihan ko. Pero hindi ko tatanggapin. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang sumuko. Simula ngayon. Akin ka na. Boss, nagkamali ka ba ng gamot? Nakaputi pala siya. Na-claim ng matandang lalaki kagabi. Kumain? Anong ibig sabihin ng kumain diyan?
Ituturing ko na lang ito na sa inyo, Blackwater, espesyal na pagtangga. Ikaw pala. Biglaan talaga. Siya say, Magandang araw po, Missy. Ako po ang kauhan ni Kuya Lee sa Jiangcheng. Suhay. Bakit bigla ang dumalaw ng maaga? Kuya Lee, tumawag si Boss Lin kaninang umaga. Sabi niya, para makasabay sa pag-target sa atin, sa real estate project ng Zhang Group. Inilipat ng Ling Group ang lahat ng pondo, lahat na. Pero hindi alam kung sino, nagpalabas ng balita na, nagkakaproblema sa cash flow ang Ling Group. Kaya bumagsak ang presyo ng stocks ng Ling Group. Nawalan na ng tiwala ang mga shareholders. Sa ganitong panahon, ang mga bangko ay humihigpit sa pag-autang. Hindi na niya kayang labanan yan. Ipalabas agad ang balita. Mag-inject ang pay group ng isa, 0 billion sa Ling Group. Magkakaroon ng strategic partnership ang dalawa. Sasabayan ang pag-develop ng lupa sa kanluran. Magsisimula na ang magandang palabas. Say. Pero, Kuya Lee, naitulak ng pamilya Lin ang pamilya Zhang sa walang labasan. Kaya ang kanilang pondo ay nasa panganib na rin. Baka ang nasa likod nito ay ipakita ang kanilang tunay na mukha. Magiging desperado sila. Maghanap ka muna ng safe house. Ikaw ang magpoprotekta kay Yao Yao at sa nanay niya. ang peklat mo na ito. Matagal ko nang napapansin. Peklat ng bala. Pero, ito ang puso. Ang puso ko ay medyo nasa kanan kaysa sa karaniwan. Kaya ang bala na to ay hindi ako napatay. Ito ang aking mahinang punto. Sa mundong ito, ikaw lang, Joker at si Zhao ang nakakaalam. Dito nagpapahinga ang nanay ko. Inaalagaan siya araw-araw ni Tita Hi. Alam ni Tita Hu na darating tayo. Baka nasa palengke siya. Ma, matagal na akong hindi nakapagbisita. Ito ang boyfriend ko. Lee. Tita, alagaan ko po ng mabuti si Yao Yao. Huwag po kayong mag-alala. Nakahanap na po ako ng ilang bagong LED. Ngayon, kasama ko na si Lee. Hindi na po ako nag-iisa. Huwag po kayong mag-alala. Alamin ko po ang katotohanan. At ibabalik ang dangal ni Papa. Bakit nandito ang susi na ito? Susi ito ng ano? Noong bata pa ako, binigyan ako ng mga magulang ko ng isang jewelry box. Ito ang susing jewelry box na iyon. Nandiyan ang ilan sa mga alahas ko. Noong nagkaproblema ang pamilya namin, naisip kong ibenta ang mga alahas na iyon para magkapera. Pero hindi ko mahanap. Akala pala ni Mama, kwintas ito. Ang hugis ng ngipin ng susi na ito ay halos kapareho ng susing Seth. Pwede ko bang subukan? Ngayon na sinabi mo yan. Ang susi na ito ay ibinigay sa akin ng papa ko 11 taon na ang nakalipas. At ang panahon ng pagbagsak ng pamilya ninyo ay nagtugma. Mukhang maraming ginawa ang ating mga magulang, mga plano na hindi natin alam. Palapit na tayo sa katotohanan. Mapa, ito po ang aking kasintahan, si Yao. Magandang araw po, Tiyo at Tia. Mula ngayon, hindi na ako mag-isa. Mula ngayon, kahit anong pagsubok, sasama ako kay Ellie. Yang Master Feng Li, sa wakas ay dumating ka na. Ako ang nahuli. Hindi po. Dumating po kayo sa tamang oras. Dala mo ba ang susi? Ang fingerprint na makakapagbukas ng safe ay sa iyo. Opo. Nang makita ko ito nang hindi sinasadya, pakiramdam ko ang mga ngipin nito ay parang susing safe. Pero hindi ako sigurado. Matagal na po. Napagtanto na matandang Ginoo at ginang na mawawala sa kanilang kontrol ang mga bagay-bagay. Binuo nila ang plano ng Spark. Mayroon pa silang ibang mga plano. Isa lang ako sa mga bahagi nito. Hindi ko na po masyadong alam ang iba. Kapag may nangyari sa pamilyang Feng, lahat ng konektado sa pamilyang Feng, lahat ng ari-arian ay sasamsamin. Kaya, ang amo at ginang ay ginamit ang pagbibigay sa akin ng sahod bilang dahilan para makakuha ng ilang pondo. At nagpagawa sila dito ng isang permanenteng safe. Ako, nandito na sa loob ng 15 taon para lang bantayan ito. Ang dami palang ginawa ni na mama at papa, pero wala akong alam. Hindi nyo po kasalanan, young master. Bata pa po kayo noon.
Hindi niyo po dapat pinapasan ang lahat ng ito. Talagang nabuksan. Bakit ang susi ay nasa pamilyang Sai? Boss, tama ang hula mo. May sumusunod nga sa inyo. Ang original na ledger ng suhol at korupsyon ng pamilyang Zhang. Original. Hindi ko rin po masyadong alam kung ano ito. Sabi po ng amo at ginang, balang araw, kapag nahanap nyo ito, maintindihan nyo ang lahat. May sumusunod sa akin. Hindi na ito ligtas. Hawak ko si Xiao at Su Chanhua. Kung gusto mong mabuhay sila, mag-isa kang pumunta. Bakit si Tohei? Si Joker? Tohei, bakit ikaw? Tita! Pinapunta ako ni Aoyao para sunduin ka at dalhin sa kanya. Tita! Tita! Naku! Gising na siya. Dapat ba tawagin kitang senior? O young master's hand? Deti, gusto ko ang talino mo. Pero ngayon, kinamumuhian ko na masyado ka matalino. Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko? Ang kaso ng pamilyang Si, ikaw ba ang may gawa? At ang pamilyang Feng, ikaw ba ang nasa likod nito? Nasaan si Feng Lei? Anong ginawa mo sa kanya? Ang dami mong tanong. Alin kaya ang unahin kong sagutin? Demonyo ka. Demonsyo. Gusto ko ang tawag na yan. Ang makamanipula ng isip at makakontrol ng buhay at kamatayan ng tao. Ganyan mismo ang tingin na yan. Noong una tayong nagkita, ganyan ang tingin mo sa mga nang-api sa akin. Sa mga nang-api sa akin. Anong sinasabi mo? 10 taon nang nakalipas, di ba? Noong una tayong magkita. Anak kang masamang tao. Hindi ka nababagay maglaro dito. Nga, ang tanga-tanga mo pa. Hindi ka nababagay maging kalaro namin. Umalis ka. Umalis ka. Anong ginagawa ninyo? Saan galing ang pulubing yan? Ano ba yan, Tio Wang? Bakit mo pinapapasok kung sino-sino sa komunidad? Kung awayin niyo pa siya, babasagin ko kayong tirador. Ikaw, humanda ka sa amin. Tara na. Tara na. Ang tatay ko ang hardinero dito. Tapos na siya sa trabaho niya. Kaya kailangan ko nang umuwi. Tandaan mo, kailangan mong maging malakas. Huwag kang magpapahuli sa iba. Ikaw pala. Hindi ko maintindihan. Bakit ka mukhang mahirap? Pero ang mga mata mo ay napakaliwanag at napakasaya mo? Pero may isang bagay na tama ka. Ang tao, kailangan maging malakas para hindi maapi ng iba. Young Master, ang pinili ng matanda para sa iyo. Ang termino ng susunod na ahente ay tapos na. Siya na lang ang hardinero. Young Master, hindi ito laro ng mga bata. Ang taong ito, hindi siya angkop sa ating pamantayan para sa isang ahente. Kung ganoon, ikaw ang masangkop. Anong ibig mong sabihin? Xiao, ikaw mismo ang nagbukas ng Pandora's box at pinakawalan mo ako, ang demonyo. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Niligtas naman kita. Kahit na ipinanganak kang hama. Bakit ka ganoon kasaya? Walang takot. Kapag tinitingnan ko ang iyong mga mata, nahirita lang ako. Kaya, pinili ko si Zicheng para maging susunod na ahente pagkatapos ng pamilyang Feng. Pinanood kita, unti-unting nagiging isang maranyang prinsesa mula sa pagiging isang pulubi. At pagkatapos, ako mismo ang sisira sa kanya. Pero curious ako, ikaw noon, anong ekspresyon kaya ang ipapakita mo? Pero, ang tibay mo talaga. Ang tatay mo, tumalon sa gusali at namatay. Ang nanay mo, nabaliw. At ikaw, ipinadala ko sa auction house. Sayang na lang. Napakaswerte mo talaga. Nakilala mo pa si Feng Li. Kaya pala ang lahat ng ito, ikaw ang nagmamanipula. Hindi nagpakamatay ang tatay ko, di ba? Doon ka nagkakamali sa akin.
Ako lang naman, bahagyang nagbigay sa kanya ng kaunting panggigipit. Hindi ko inakala na sa takot niya, tatalon siya sa gusali. At ikaw? Hindi mo dapat ginawa na muling magpakita sa harapan ko. Baliw ka. Si Raulo. Mukha kang mahina, maliit na puting kuneho. Paano kaya ang buhay mo? Napakasigla pa rin? Ang napakamahal na bayarin sa ospital ng nanay mo. Ang panunuyan ng mga kaklase mo. Hindi ka pa rin nila natalo. Ang mga mata mo, malinaw pa rin at matigas ang ulo. At ako, sa impyerno, nakatingin ka sa akin. Walang matataguan. Hindi kita sasamahan. Ang tulad mo. Kahit sa bawat buhay, dapat kang parusahan. Ng pagputol ng dila. Inisip mo ba na si Feng Li ay isang mabuting tao? Anong ibig mong sabihin? Tara na. Ma, anong ginawa mo sa nanay ko? Si Yao Yao, ayos lang ang nanay mo. Ma, ikaw talaga. Yang Master Zhang, hindi mapigilan ng mga tao natin si Feng Li. Malapit na siya. Feng Lai. Anong ginawa mo kay Feng Li? Maghawalang silbi. Pero ayos lang. Natatakot pa akong hindi siya dumating. Ang pamilyang Si ay talagang matapang. Sa loob ng mahabang panahon, dala-dala ang mahalagang ebidensya. Sa ilalim ng aking ilong, nagpapanggap na baliw. Hindi ko man lang napansin. Pakawalan mo ang nanay ko. Kung may problema, sa akin ka na lang. Huwag kang gumalaw. Sang Jingchao. Pakawalan mo sila. Lee, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Hindi ba't ito ang ating dakilang bayani, si Feng Li? Mag-ingat ka. Ang bala ay walang pinipili, alam mo yan. Anong gusto mong gawin? Tama nga si Butler Zhang. Si CZK ay walang silbi. Hindi man lang niya napatay ang isang tao. At iniwan ka pa, isang salot. Anong sabi mo? Naku. Hindi pala alam ni si Yao. Feng Li, bakit hindi mo sinabi ang napakahalagang impormasyong ito sa iyong kasintahan? Hindi ba't si Jinang Zhao ay matagal nang nagsabi sa iyo? Si Yao. Nilapitan ka ni Feng Li para lang hanapin ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sa mga magkasintahan, ang pinakamasama ay ang panloloko. Sinabi ba sa iyo ni si Zicheng na ang iyong tiyuhin ay nagpunta sa ibang bansa para yumaman? Mali. Si CZK ay dahil sa pinagbangga ng truck at namatay. Feng, ano nga ulit? Ay, hindi na mahalaga. Bilang patunay ng katapatan ng pamilyang Si, nakiusap sa akin na tulungan ang pamilyang Si. Kung walang nangyaring aksidente, matagal nang patay si Feng Li sa aksidenteng yon. Ibig mong sabihin. Pinatayang tiyuhin ko ang mga magulang ni Ailey para sa pera? Bingo. Pero, hindi lang pera ang ibinigay ko sa pamilya ninyo, kundi pati na rin ang pamilyang Si na magiging mayaman at makapangyarihan sa bawat henerasyon. Noong panahong yon, nasa dulo na ang pamilyang Feng. Wala na silang silbi. Si Zicheng ang pinili kong susunod na kinatawan. Kapalit ng pamilyang Feng. Tumahimik ka. Totoo ba ang lahat ng sinasabi niya? Si Yao. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Kaya pala, mula simula hanggang dulo. Ang pamilyang Si ang nagkasala sa iyo. Huwag kang gagalaw. Huwag mong saktan ang nanay ko. Sang Jingchao. Ako na lang ang saktan mo. Ako na lang ang gawin mong hostege. Pakawalan mo sila. Sage, itaas mo ang iyong mga kamay. Lumapit ka rito, at pakakawalan ko sila. Kuya Lee, huwag kang lumapit. Kung lalapit ka, tatalon ako. Pakawalan mo sila. Huwag kang magloko. Mamaya, haharangan kita. Tumakbo ka agad. Mamaya, sundin mo ako. Magtiwala ka sa akin. Bilisan mo. Pumunta ka rito. Lumuhod ka. Sabi ko lumuhod ka. Ngayon, pwede mo na ba silang pakawalan? Feng Li, bakit ka pa rin ganyan na napaka-inosente? Ano pa ang gusto mo? Gusto ko. Sa pagitan ng nanay mo at ni Feng Li, pumili ka.
Pumatay ka ng isa. At pakakawalan ko ang isa. Kung maglakas loob kang lumaban ng walang saysay, wala sa inyo ang makakaalis. Bakit mo ako pinipilit ng ganito? Bakit? Gusto kong sumama ka sa akin sa impyerno. Yaw. Barilin mo ako. Bilis, barilin mo. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Kung hindi kayo babaril, lahat kayo mamamatay. 5. Yaw. Barilin mo ako. Tinuruan na kita. 4. 3. Manalig ka sa akin. 2. 1. Feng Lai. Haha, Feng Li. Kahit bigyan pa kita ng 10 taon, hindi ka pa rin makakatalo sa akin. Yaw. Sa wakas, sinamahan mo na rin ako. Huwag kang gagalaw. Ibagsak mo ang baril, bilis. Yaw, gising ka na. Nanay. Mabuti at maayos ka lang. Feng Lai. Nanay. Kumusta si Feng Lai? Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, ang puso niya, medyo mas kanan kaysa sa karaniwan. Kailangan mo lang magpahinga ng maayos pagkatapos nito. Ma. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Yaw. Huwag ka munang magpanik. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ng dahan-dahan, anak. Hindi totoo ang sinabi ni Zhang Jingchao. Hindi ganoon ang nangyari. Nang mahanap ni Zhang Jingchao ang tatay mo, ginamit niya ang buhay ng buong pamilya natin para takutin siya. Pero hindi sumuko ang tatay mo. Ginawa niya ang lahat ng paraan para lihim na makipag-ugnayan sa Tio Feng mo. Ang Tio Feng mo ang nagsabi sa tatay mo na sundin ang mga utos ni Zhang Jingchao. Sabi ng Tio Feng mo, hindi pa natin siya kayang labanan ngayon. Kailangan munang protektahan ng tatay mo ang sarili niya. Binigyan niya ang tatay mo ng isang susi. Para hindi mahalata, nilagyan ng tatay mo ng mga kristal ang susi. Ibinigay niya ito sa iyo. Para isipin nila na laruan lang ito ng bata. Lihim na nangongolekta ang tatay mo ng ebidensya laban kay Zhang Jingchao. Kaso, nabuking siya. Nang araw na iyon, sa tingin ko, hindi na siya nakapag-ugnayan sa atin. Kaya gumamit siya ng pagtalon para lang tayo bantaan. Palagi tayong binabantayan ni Zhang Jingchao. Kaya nagpakabaliw na lang ako. Para lang maging ligtas tayo ni Mama. Ma. Pasensya na. Sa lahat ng taong ito, hindi ko napansin. Anak ko. Sinadya kong itago sa'yo. Siyempre hindi mo malalaman. Noong panahong iyon, para manatiling lihim, si Uncle Feng, hindi rin masyadong nagsabi sa tatay mo. Sa lahat ng taong ito, hindi ko rin talaga alam kung may pagkakataon pa na masabi ang lihim na ito. Hanggang sa araw na dinala mo si Fiao Li dito, alam kong dumating na ang pagkakataon, kaya sinadya kong ipakita ang kwintas. Lahat yan nakaraan na. Sa ilalim ng proteksyon ng nanay niya, si Fiao Li ay lumaki ng ligtas. Pero marami siyang hirap na naranasan. Ako ang may kasalanan sa kanya. Binaril ko pa siya. Sana noon ay nagpatagal pa ng konti. Hindi mo kasalanan yan. Yaw. Ailey. Xiao Li, gising ka na. Tawagin ko ang doktor. Ailey, patawad. Sinabi ko na sa'yo, hindi na kita tututukan ng baril ulit. Baliw. Magaling ang ginawa mo. Hindi ka na bata ngayon. Isa ka ng kasama, isang katuwang sa laban. Nung araw na yon, halos mamatay ako sa takot. Ano ba talaga ang nangyari? Pagkatapos kong makuha ang ebidensya, tumawag si Zhang Jingchao. Sabi niya, nasa kanya kayo. Hindi rin kayo mahanap ni na Joker at EEA. Kaya, gumawa ako ng pansamantalang plano. Anong plano? Dinala ko muna ang ebidensya doon at pinapulis ko sila. Tapos, titingnan ko na lang ang sitwasyon. Ang resulta,
Sa ibaba, nakasalubong ko ang ilang mamamatay tao. Nagkaroon lang ng kaunting sugat. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Hindi mo alam, nung araw na yon, duguan ka, nakatayo sa harap ko. Halos mamatay ako sa takot. Sa ibaba, nakasalubong ko ang dalawang sniper. Nersolba na ni Joker. Matagal nang nasa baba ang mga pulis at nakahanda na ang air cushion. Kahit mahulog ako, ayos lang. Hindi naman ganoon kadali ang sinasabi mo. Nasaan ang ebidensya? Sinunog niya ang ebidensya. Ang sinunog niya ay kopya lang. Ang tunay na ebidensya ay nasa safety deposit box pa. Masyado siyang mayabang. Hindi niya man lang nabuksan para tingnan. Kailan mo nalaman? Ang tiyahin ko. Si Ginang Zhao. Napansin niyang may sumusunod sa kanya. Kaya gusto niyang gamitin ang kanyang villa para makipag-ugnayan sa akin, para may labas ko siya ng ligtas sa bansa. Pumayag ako sa kanya, at sinabi niya sa akin ang buong detalye ng aksidente sa sasakyan. Pero, ang buong pangyayari, ngayon ko lang naunawaan nang marinig ko ang sinabi ni tita. Kaya sa loob ng mahabang panahon. Akala mo, ang pamilya namin para sa kayamanan at karangalan. Yao Yao. Ikaw lang ang ikaw. Sa plano mo. Hindi mo ba kailanman isinaalang-alang ang sarili mong kaligtasan? Hindi mo ba naisip? Kung nagkamali ako ng putok noon? Kung hindi ko naintindihan ang pahiwatig mo? Walang kung sakali. Naniniwala ako na ang aking Yao Yao ay poprotektahan ako. Wala nang susunod na beses. Ailey. Hindi kita kayang mawala. Feng Li o Feng Li. Sa panahong hindi mo pa alam ang katotohanan, gaano kabigat na puot ang pinapasan mo, at anong klaseng masakit na desisyon ang ginawa mo para mahalin ako? Huwag kang magbiro. Naghihintay pa ang lahat. Yao Yao, halika na. Feng Li. Narito ako. Yao Yao, maligayang kaarawan. Ang Well of Fate na ito ay ang tanda ng pag-ibig ng aking mga magulang. Salamat dito, dahil dinala ka nito sa aking tabi. Yao Yao, mahal kita. Ailey. Mahal din kita.